Paano naman gumamit ng Keynote? Paano mag-edit sa Keynote? For example, ito yung series natin ngayong December na finally. So, ganito yung itsura ng template niya. Usually may lalagyan. Pero pag minsan, ang nakalagay lang ay ganito. Grade lang natin. Example, nakalagay lang isa lang slide. So, doon ka sa add slide and then ano ba yung napili mong template. Yan. Usually yung maliliwanag na template ang pinipili natin dahil yung ating projector ay hindi ganun kaliwanag. Ayan. Babalik ko lang ha. So, I think ang pipiliin ko dito is ito. So, medyo dark siya. Light siya. So, gawin natin dito is, for example, itong last na series break ang ilagay ko. Example lang naman to ha. Paano ba natin lalagyan yan? So, yan lang natin. Yung munang verses. Yan. Verses. Yan. Highlight natin yung isang verse. Paste natin dito. So, since ganito ang itsura ng recommend nila, hindi naman natin required sundin. Yan. So, paste natin. Pag pinaste mo lang yan, yan. Surely ko ano yung font na itsura, yun na yun. Yan na ilagay sa baba. Context kasi natin, medyo maliit yung ating screen, projector natin. Hindi mababasa. Yan, paste natin. So, medyo palawakin natin siya. Prefer din natin is yung medyo makapal yung fonts. At least makapal na fonts. Helvetica. Pwede tayong gumamit ng iba, pero maganda yung makapal at saka readable, maayos, hindi kung ano-anong fonts lang. For example, Aptos. Meron itong Aptos. Walang nakalagay. Cabinet Grotesque. Basta, maganda, readable, tapos makapal yung fonts. Nandito pala siya sa style. Pag nag-click ka, nandiyan yung style, anong kulay, ano. Pero, naman natin ginagamit itong style masyado. Fill, border, gusto mo may border. Pero, hindi natin lalagyan ng border. Yung fill, depende sa style. Usually, sa ano lang to sa campus ginagamit. Yung fill naman yan, shadow, hindi na tayo naglalagay. Kung gusto nyo may drop shadow, pwede naman. Pero hindi tayo usually naglalagay yan. Reflection, yan. Pero hindi rin tayo masyado dito. Dito tayo more on sa text. Hindi natin ilagay sa gitna. Yan. Center din. Pwede naman medyo upper portion. Kasi medyo yung ating projector humihingi siya ng medyo mataas part. Center natin. Ito pwede natin ilagay dito. Hindi naman required sundin mismo yung nandun sa ating sa template na binigay ng inyo. So, ano pa yung mga customization? Pwedeng italize. Hindi pala ito pwede itong font na to. Underline. Dito sa kasunod ng underline sa kanan, nandito yung character spacing. Kung gusto nyo medyo siksik. Baseline shift. Yan, gano'n ba siya shift? Usually 0 lang naman. Baseline is default, superscript, subscript. Yan, gusto mo superscript siya. Yun yung sa ibabaw, yung subscript naman sa ilalim. Capitalization, gusto mo all caps. Dito yan. Dito sa kanan ng underline. Yan. Ligatures, yan. So, may outline, stripe, yan, shadow. Dito yan lahat. Settings. Pero naman, kung gusto mo naka-center, yan. Saan mo ba ilalagay? And then spacing, line spacing is after ng every line, gano'n siya kasiksik. Pero naman masyadong sobrang liit at sobrang laki. Before or after paragraph naman, kapag may paragraph, pero dahil isang paragraph lang naman tayo. Bullets, and list,
andyan din. So, actually, ito halos yung customization niya. Yung layout naman, yan. Gusto mo shrink text to fit. Kapag hindi naka-shrink text, di depende kung pagka pinaliit mo yan, mawawala lahat. Pag naka-shrink text to fit, so pwedeng paliitin mo pero liliit lang yung text. Hindi maapektuhan yung, hindi mawawala yung ibang text. Usually naka-check yan. Then sa arrange naman is sa alignment niya, center ba? Medyo gusto mo ay medyo tinatamad ka mag-tansya, yan, ganyan-ganyan mag-move. So, pwede ka dito sa align, sa arrange yun, left, center, top, or middle, depende. So, yun yung sa arrange. Style, text, and arrange. Dito lang yan. Sa kanan. Yan. Yung color din, nandyan din. Kung gusto mo yung color ng text, nandito rin naman siya. Pwede kang pumili. Yung size, nandyan din. Yan. Ang shortcut niya is command plus or minus kung gusto mong dagdagan. Yan. Command minus, bawasan. Command plus, yan, dagdagan. Highlight mo lang, pwedeng command plus para mas mabilis kang increase yung size ng text. So, yun. Ano pa ba? Sa table naman, nag-insert ka ng table. Hindi naman ito masyadong ginagamit. Usually, yung ginagamit natin talaga is dahil may template na, wala namang masyadong ang ilagay. And then, naglagay bigla ng text. For example, ano makasunod ito? Verse 16. Lagay tayo, for example, ng yan. Hindi siya verse. Lagay tayo dito. Maganda kaparehas lang din yung itsura. Tsaka yung font, isa. Ginamit natin kanina ay cabinet grotesque. So, ganoon na rin ang gagamitin natin. Cabinet grotesque. Ito ginamit ko. Yan, cabinet grotesque. So, pwedeng black, extra bold. Pwedeng i-capitalize natin yan. Depende. Pero maganda, ang kailangan talaga dito, readable yung ating text. And depende sa context. Dahil naka-projector tayo, so I hope na consider natin na kita ba ng lahat kahit sa likod. So for example, point naman, yan, lagyan natin ng point. Ang pwede kasi natin gawin dito, duplicate na lang eh. Yan, duplicate. Or command D. Pwede nyo gamitin command D or duplicate. Command D or duplicate. For example, number 2. Paste ko lang. So, depende sa inyo kung paano nyo i-present yung PowerPoint. So, command, tapos plus, pwedeng dagdagan. So, ganun lang gumawa ng PowerPoint or ng Keynote. And then, pwede mo na siyang i-export. Simple lang siya kasi more on text lang. Pag mag-i-insert ka naman ng, ng picture, pwedeng blank lang, blank slide. Pwedeng deletein mo na lang, tapos insert lang tayo ng shape. Tapos takpan mo na lang. Pwedeng takpan kasi. Tapos yung color niya is black. Tapos lock mo na lang para hindi magalaw. Pwede ka na maglagay ng kahit anong photo. Lagay ka lang ng any photo, search ka lang.
Maganda kasi black background. Copy image. Click tayong paste. Maganda kasi black background para nakafocus dun sa photo. Yan. So, again, pag-export, pagpuntang property center, file, tapos export images. Kalimutang i-save pagka gumagawa ka ng keynote. Export images,